Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan nung minsang may biyahe ako papuntang Samar. Sanay na ako sa malalayong biyahe, Kuya Alex, isang dekada na akong nagmamaneho ng truck, hinaharap ang panganib ng lansangan at ang mahahabang oras ng pag-upo at ang puyat na walang kasiguraduhan kung ligtas akong makakarating sa aking destinasyon. Pero sa lahat ng biyahe ko, isang ruta ang hinding-hindi ko makakalimutan, ang biyahe ko papuntang Samar sa kasagsagan ng isang bagyo. Umalis ako mula Maynila na may dalang kargamento ng bigas at construction materials. Karaniwan lang dapat ang biyahe pero mahigpit ang utos, kailangan kong makarating ng Northern Samar bago bumagsak ang bagyo. Alam kong delikado pero na ng trabaho, sumugal ako, bawat kilometro sa kalsada ay kapalit ng perang ipinapadala ko sa pamilya ko. Pagdating sa Matnog Port sa Sorsogon, ramdam ko agad ang bigat ng panahon, matingkad ang kulay abo ng langit at ang tubig sa daungan ay nag-aalimpuyo sa lakas ng hangin. Tahimik ang ibang driver na tila nag-aalangan kung tatawid pa ba o hihintayin ang pagbuti ng panahon, pero sa negosyo ng trucking, oras ang kalaban, hindi pwedeng maghintay, kaya nang bumukas isang rampa ng ferry. Agad akong pumasok kasama ang iba pang truck na patungong Visayas. Sa loob ng ferry, nanatili akong gising habang papalapit sa isla ng Samar, habang umaalon ang karagatan. Naramdaman kong bumibigat ang hangin, hindi ito dahil sa bagyo, kundi sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may mali. Saad naman ang isang matandang driver na kasama ko, hindi raw dapat ako dumaan sa lumang highway bago ang San Juanico Bridge, lalo na kung mag-aalas 12 na ng hating gabi. Hindi ko masyadong pinansin ang sinabi niya, para sa akin alamat lang ang mga ganong babala, wala namang masama sa lumang kalsadang iyon, mas mabilis pa nga kung doon ako dadaan. Ang alam ko lang, may mga ulat ng mga naaksidenteng truck doon pero palagi namang may aksidente sa mga bundok na kalsada, lalo na sa malalayong probinsya. Pagsapit sa Allen, Northern Samar, bumuwad sa akin ang pagbuhos ng ulan, halos wala nang makitang bituin sa langit at ang daan ay nagsimulang lumubog sa tubig, sigurado kong maayos ang makina ng truck. Inayos ang side mirrors at nagsimula ng bumiyahe papasok ng Samar. Madalas kong naririnig na ang kalsadang ito ay delikado hindi lang dahil sa bagyo, kundi dahil sa kung anong mayroon dito. Hindi ko pinapansin ang mga kwento pero habang palalim ako ng palalim sa kalsada, doon ko naramdaman ang kakaibang bigat sa loob ng truck. Madilim ang lansangan at sa bawat pagliko ko sa matatarik na bahagi ng highway, pakiramdam ko'y may matang nakatingin sa akin. Ang ulan ay parang hindi na lang tubig na bumabagsak mula sa langit. Tila may kasamang kung anong bulong na sumasabay sa ihip ng hangin. Pagdating ko sa isang kurbadang bahagi ng kalsada, napansin kong wala ng ibang sasakyan. Dapat ay may mga kasabay pa akong truck o bus, pero tila nawala silang lahat, masyado ng tahimik. Sa patuloy kong pag-abante, nakita ko ang isang nasirang truck na nakahinto sa gilid ng daan. Malamlam ang hazard lights nito, parang matagal nang naubos ang baterya, walang tao sa paligid. Sa isip-isip ko baka iniwan na ng driver para humingi ng tulong sa pinakamalapit na bayan, subalit nang lampasan ko ang truck, doon ko siya nakita, isang batang babae nakatayo sa gilid ng daan, walang payong walang kahit anong proteksyon sa ulan. Dumaan ako sa harapan niya pero hindi siya gumagalaw. Sa rearview mirror tiningnan ko ulit siya. Nandun pa rin siya, hindi man lang nawala sa lugar niya. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa dami ng biyahe kong ginagawa sa buhay ko, ngayon lang ako kinilabutan ng ganito. Pilit kong inisip na baka isa lang siyang ordinaryong bata na na-stranded, pero sino ang mag-iiwan ng bata sa ganitong klase ng panahon? Pinakawalan ko ang isang malalim na buntong hininga, minabuting huwag na lang pansinin, pero sa bawat metro na nilalampasan ko, hindi mawala sa isip ko ang imahe ng bata. Sinubukan kong buksan ang TV radio, baka sakaling may ibang driver na makakausap ko, ngunit puro static lang ang lumalabas. Binuksan ko ang headlights sa pinakamaliwanag na setting, siniguradong makikita ang lahat sa dadaanan ko. Pero ilang sandali pa lang akong nagmamaneho, may nakita ulit akong isang truck sa unahan ko, basag ang windshield. Punit ang tarp ng kargamento at iniwan na sa gitna ng ulan, at sa tabi nito, nandun ulit ang batang babae. Dito na ako tuluyang kinilabutan, hindi ito maaaring pagkakataon lang. Humigpit ang kapit ko sa manibela, pinilit kong huwag lumingon, huwag tumigil, sa isip ko kailangang makalagpas ako rito. Habang lumalapit ako sa San Juanico Bridge, ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok sa loob ng truck. Hindi ko na binuksan ang bintana kanina pero parang may pumapasok na halimuyak ng nabubulok na bagay. Sa may bandang kanan ng tulay, nakita ko ang isang lalaking truck driver.
Marumi ang damit, duguan ang mukha, tila pagod na naglalakad sa gilid ng kalsada, parang galing sa isang matinding aksidente. Saad naman ang isang lumang kwento na minsan may isang truck na naaksidente sa mismong bahagi ng tulay na ito. Hindi na raw nakita ang katawan niya, pero may mga nagsasabing sa tuwing may bagyong dumarating, nagpapakita siya sa mga kapwa niya truck driver. Pinilit kong iwaksi ang iniisip ko, pero nang dumaan ako sa harapan niya, hindi siya lumingon, hindi siya gumagalaw, hindi man lang siya nagpakita ng senyales ng buhay. Sa kabilang gilid pa ng tulay, muli kong nakita yung batang babae. Nakatayo siya at nakatingin diretso sa akin. Malamlam ang mga mata na tila inaabangan ang susunod kong gagawin at sa isang iglap. Lumakas ang ulan at unti-unting nabalot ng dilim ang paligid ko. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, ngunit hindi ko maiwasang lingunin ang batang nakita ko sa gilid ng tulay. Tumindi pa ang ulan at halos hindi ko na makita ang kalsada sa unahan. Ang lamig sa loob ng truck ay tila na bumibigat kahit pa nakasara ang lahat ng bintana. Ang mga anino sa paligid ay naglalaro sa peripheral vision ko. Sa bawat paggalaw ng ilaw ng headlights, tila may lumilitaw na hugis ng tao sa gilid ng daan. Pero kapag tiningnan ko ng diretso ay wala naman. Binuksan ko ang radyo umaasang may maririnig na kahit anong tunog para mabawasan ang kaba ko. Ngunit puro static lang ang lumalabas, parang mas lumalakas pa ang static tuwing napapalapit ako sa ilang bahagi ng kalsada. Habang lumalalang gabi, naramdaman kong mas bumibigat ang truck parang may kung anong nakasampa sa likod. Hindi ko na ginalaw ang rearview mirror. Sa isip ko, mas mabuti nang huwag ko malaman kung may kasabay nga akong hindi ko nakikita. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas kasabay ng pag-ihip ng hangin na parang may ibinubulong. Sa bawat kilometro na nilalampasan ko, mas lalo akong kinikilabutan. Parang pinagmamasdan ako ng kung anong hindi ko matukoy. Napansin kong ang orasan sa dashboard ay tumigil sa 11:59. Ilang beses ko itong sinulyapan pero hindi na ito talaga gumagalaw. Maya-maya pa, muli sa malayo na tanaw ko ang isang waiting shed na may kandilang nakasindi sa loob nito. Walang tao, pero ang apoy ng kandila ay hindi na tinag ng ulan o hangin, para bang may nagbabantay na hindi ko nakikita. Pero hindi ako tumigil doon, hindi ko na sinubukang alamin kung ano ang naroon. Nang tuluyan akong makalagpas sa waiting shed, naramdaman kong biglang gumaan ang truck parang nawala ang kung anong bigat na bumabalot dito. Ngunit hindi pa rin naalis ang kaba sa dibdib ko, hindi ko pa rin alam kung ano ang iniwan ko sa likod. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang manibela, hindi gumagawang huminga ng maayos at ang babae o kung ano man siya ay nakadikit sa bintana, walang mata, walang bibig, walang kahit anong palatandaan ng mukha. Isang itim na kawalan lang na tila sumisipsip ng liwanag sa paligid nito. Napakapit ako ng mahigpit sa manibela, pilit na hindi pinapansin ang malamig na pakiramdam na unti-unting bumabalot sa buong katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi gumagawang lumingon. Sa gilid ng paningin ko nakita kong gumalaw siya, dahan-dahan parang may gustong sabihin pero walang salitang lumalabas. Ang itim na guwang kung saan dapat naroon ang kanyang bibig ay tila bumubuka, lumalawak, nagiging mas malalim parang isang hukay na kayang humigop ng kaluluwa. Sa sobrang takot na papikit ako sandali, ilang segundong hindi gumalaw, umaasa ang pagdilat ko ay mawawala na siya, subalit nang dumilat ako wala na nga siya sa bintana. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas matatakot, hindi siya posibleng basta na lang mawala, pilit kong iniwasan ang rearview mirror, ngunit ramdam kong may presensyang hindi pa rin umaalis. Mas lumalalim ang lamig sa loob ng truck, kahit na dapat ay mas mainit na dahil sa sarado ang mga bintana. Muli kong sinulyap ang dashboard. 11:50 pa rin, para akong nasa bitag ng oras na hindi makalabas, kinuha ko ang lumang rosaryo na nakasabit sa may manibela. Mahigpit ko itong hinawakan, pilit na pinapalakas ang loob ko. Maya-maya pa biglang namatay lahat ng ilaw ng truck, biglang dumilim ang lahat, wala akong makita, tanging tunog ng malakas na ulan at hangin ang bumalot sa paligid. Sinubukan kong tapakan ang preno, ngunit wala itong epekto, para bang nawala ng kontrol ang truck. Maya-maya pa dahan-dahang bumukas ang radyo, pero sa halip na musika o balita, isang pabulong na boses ang lumabas. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito pero parang maraming taong nag-uusap sa napakahinang tono, para bang nagdarasal, parang bumubulong ng kung anong hindi dapat marinig ng tao. Napamura ako sa isip ko at sinabi kong kailangan kong makaalis dito. Hinataw ko ang manibela pakanan, umaasang kahit papaano ay magigising ako sa bangungot na ito. Sa isang iglap biglang sumindi ulit ang mga ilaw ng truck. Bumalik ang tunog ng makina at naramdaman kong muli ang kontrol sa preno at gas.
Ngunit nang tumingin ako sa harapan, isang matandang lalaki ang biglang tumayo sa gitna ng kalsada. Halos mabali ang mga kamay ko sa biglang preno. Kumaskas ang mga gulong sa basang semento at umusok ang paligid sa lakas ng pagpreno. Sa loob ng ilang segundo, wala akong marinig, tila tumigil ang lahat, ang ulan, ang hangin, ang pagtakbo ng makina ng truck. Nang makabawi ako, tumingin ako sa labas, wala na yung matanda. Tumingin ako sa side mirror, sa kabila ng madilim na paligid may naaninag akong figura ng lalaki. Nakatayo ito malapit sa likod ng truck, nakasuot ng lumang kasuotan, walang sapatos at nakatungo. Hindi siya gumagalaw at sa isang iglap bigla siyang nawala. Nagmamadali akong pinatakbo ang truck, hindi na naghintay pa malamang kung tumigil pa ako, baka hindi na ako umabot sa destinasyon ko. Mabilis akong nagpatuloy sa pagmamaneho, pilit na hindi iniisip ang lalaking nakita ko sa likod ng truck. Sa isip ko lang baka isang ligaw na kaluluwa lang siyang nagpakita na isang pangkaraniwang kwento sa mga probinsya. Ngunit kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi ko maikakaila ang malamig na kilabot na gumapang sa batok ko. Walang ibang sasakyan sa kalsada, wala ring bahay o anumang palatandaan ng buhay. Sa paligid ako lang at ang malakas na ulan na pumapalo sa bubong ng truck. Nagpatuloy ang pagbuhos ng ulan, bumibigat ang hangin. Sa malayo may nakita akong isa pang waiting shed, katulad ng nauna kong nadaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang batang nakaupo sa sementadong bangko, nakayuko ito at hindi gumagalaw. Napalunok ako ng laway at habang papalapit ako, dahan-dahang tumitingala ang bata sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Nakita ko ang malalim niyang mata, itim na itim, walang kulay puti. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang dumaan ako sa tapat ng waiting shed. Tumayo ang bata at itinuro ako gamit ang nangingitim niyang daliri. Mabilis ang pangyayaring yon. Nang tiningnan ko siya sa side mirror, wala na ang bata. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Hindi ko na alam kung anong klaseng puwersa ang gumugulo sa pagbiyahe kong ito. Ramdam kong may isang hindi ko nakikita ang sumasabay sa akin. Sa sobrang kaba, itinuon ko na lang ang buong atensyon ko sa kalsada. Ngunit hindi pa ako nakakahinga ng maluwag nang mapansin kong biglang tumahimik ang ulan, biglaan na parang may humigop sa lahat ng tunog sa paligid. Wala akong marinig, walang ulan, walang hangin, kahit ang ingay ng makina ng truck ay parang lumulubog sa katahimikan. Mas lalong tumindig ang balahibo ko. Umaling ako sa rear view mirror. Hindi ko napigilan ang sarili ko at doon ko siya nakita nakaupo sa likod ng driver's seat, ang babaeng walang mukha. Hindi siya gumagalaw, wala siyang mata, wala siyang bibig, pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung dapat ko siyang lingunin ng buo o kung ipipikit ko na lang ang aking mga mata at ipagdarasal na isang masamang panaginip lamang ito, pero hindi ito panaginip. Naramdaman ko ang presensya niya sa loob ng truck, isang malamig na bigat ang bumalot sa paligid, parang may aninong dumagan sa kabuuan ng sasakyan. Sa gilid ng paningin ko, hindi siya gumagalaw pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko makita kung paano, pero ramdam ko ang titig niya, malamig, mahigpit, parang hinihigop ang kaluluwa ko palabas ng katawan. Mabilis kong iniwas ang tingin sa rear view mirror at hinigpitan ko ang kapit sa manibela, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan kong magpatuloy, hindi ako pwedeng huminto. Sa pag-abante ko, unti-unting bumagal ang takbo ng truck, hindi dahil sa akin, kundi dahil may kung anong pumipigil dito, parang may mabigat na nakasabit sa likuran, hinihila pababa ang sasakyan. Napatingin ako sa dashboard at ang orasan ay nananatiling 11:59. Ilang kilometro na ang tinakbo ko, pero hindi lumilipas ang oras, para akong natrap sa isang espasyo, kung saan walang kasiguraduhan kung may umaga bang darating. Maya-maya pa biglang nag-crack ang radyo, kahit na kanina pa ito patay, isang mahinang tunog ng static ang narinig ko, hanggang sa dahan-dahang lumitaw ang isang boses. Mahina ito nung una, na halos pabulong, hindi malinaw ang sinasabi pero parang may nagdarasal sa wikang hindi ko maintindihan. Unti-unting lumalakas ang boses, ang mga salitang hindi pamilyar ay bumibigat sa bawat pintig. Hindi ko alam kung isang dasal o isang sumpa. Sa sobrang taranta, dinampot ko ang radyo at tinangka kong patayin, pero biglang tumigil ang lahat at naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa batok ko. Napamura ako sa isip, napakapit ako sa manibela at napapikit ng mariin, umaasang pagdilat ko ay mawawala na ang kung anong kasama ko sa loob ng truck. Pero nang dumilat ako, may isang kamay na biglang lumitaw mula sa gilid ng upuan, kulay abo ang balat, mahaba ang kuko at dahan-dahang umaabot sa leg ko. Napaatras ako sa kinaupuan ko at pilit na iniiwas ang leg ko sa kamay na iyon, at sa unang pagkakataon nilingon ko siya, doon ko siya nakita ng buo, nakayuko ang ulo, pero ang mga kamay niya ay unti-unting lumalapit papunta sa akin, halos hindi ko may galaw ang katawan ko sa sobrang takot. Pakiramdam ko'y napako ako sa upuan.
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniangat ang ulo niya sa kabila ng kawalan sa kanyang mukha. Narinig ko siyang humahagikik, isang tunog na malabulak, parang galing sa isang nilalang na hindi na dapat nabubuhay. Sa sobrang gulat, hinataw ko ang manibela nang wala sa sarili at dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada. Halos sumadsad sa putikan sa isang iglap, biglang nawala yung babae. Hinihingal ako at naghahabol ng hininga, nanginginig ang buo kong katawan pero pilit kong pinapatatag ang loob ko. Binuhay kong muli ang makina ng truck, kailangan kong makaalis dito. Nang umandar na't saka ko napansin ang paligid, nasa isang lumang tulay ako, isang tulay na gawa sa lumang kahoy at bakal kinakalawang na tila matagal nang hindi napapakinabangan. Sa gitna ng tulay nakita ko ang isang lumang karatula, may nakasulat dito na babala, delikadong daan, huwag dadaan sa gabi. Dahil doon ay napalunok ako, hindi ko na inisip kung bakit, basta gusto ko nang makaalis. Habang unti-unting umaandar ang truck, napansin kong parang mas bumibigat ito, kaya dati para bang maihinihila ako sa likuran. Dahan-dahan kong tinapakan ang gas, pero kahit anong pagdiin ko sa pedal, bumabagal pa rin ang takbo ng sasakyan, parang may kung anong pumipigil dito, isang bagay na hindi ko nakikita. Ramdam kong hindi na ako nag-iisa sa truck na ito, nanginginig ang kamay ko. Habang sinusubukang kontrolin ang manibela, pilit kong itinutuon ang tingin ko sa kalsada, ngunit sa gilid ng paningin kung may naaaninag na naman akong mga anino sa side mirror, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami sila, mga hugis, taong figura nakatayo sa likuran ng truck, at hindi gumagalaw, hindi naglalakad, pero unti-unti silang dumadami. Mas lalo akong kinabahan. Hindi ko na kaya, sabi ko sa isip ko. Hinataw ko ang gas ng todo, umaasang iiwanan ko ang kung anumang mga sumusunod sa akin. Sa bilis ng takbo ng truck, halos liparin na nito ang lubak-lubak na kalsada, nanginginig ang buong sasakyan, pero wala akong pakialam. Mas pipiliin ko nang mawalan ang preno, kaysa manatili sa lugar na ito. Muli akong lumingon sa side mirror para tingnan kung wala na sila, pero sa halip na madilim na kalsada, ang nakita ko ay isang mukha, malapit na malapit sa salamin, halos dumikit na ito, gaya ng nauna. Wala siyang mata, walang bibig, pero ramdam ko. Sumisigaw siya. Napahiyaw na ako sa takot, sa sobrang gulat, napakalas ang kamay ko sa manibela, sandali akong nawalan ng kontrol at halos sumadsad sa gilid ng kalsada ang truck. Mabilis kong ibinalik ang kamay ko sa manibela, pero nang tiningnan ko ulit ang side mirror, wala na ang babae, pero alam kong hindi pa siya tuluyang nawawala. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid, hindi na gaanong malakas ang ulan, ngunit ramdam ko pa rin ang bigat ng presensya, ang kasama ko. Tumingin muli ako sa dashboard, sa orasan, 11:59 pa rin. Nanlalamig na ang mga daliri ko habang kinokontrol ang manibela. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyayari, ang babae sa waiting shed, ang matandang biglang lumitaw sa kalsada, ang mga aninong nakasabit sa likuran ng truck, at ang mukhang lumitaw sa side mirror. Hindi na ito normal, hindi ito bastang kababalaghan, may mali sa kalsadang ito. Huminga ako ng malalim at pinapanatag ang sarili, kailangan kong makalabas dito. Pinilit kong ituon ang atensyon sa daan, wala akong pakialam, kahit hindi ko na makita ang orasan, ayaw ko nang alamin kung anong oras na. Maya-maya pa may lumitaw na isang lumang arko sa harapan, gawa ito sa bato, may nakasulat sa itaas na hindi ko agad mabasa, dahil sa dumi at lumot na nakabalot dito, pero habang papalapit ako, unti-unting luminaw ang mga letra, maligayang pagdating sa Sitio Cadena. Sitio Cadena, muli akong kinabahan, walang ganitong lugar sa mapa at hindi ito dapat kong daanan. Pakiramdam ko napasok ko na ang isang lugar na hindi ko na dapat marating. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakapulupot sa manibela, halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong daliri sa tindi ng pagkapit. Hindi ko na iniisip kung gaano pa ako kalayo sa dapat kong destinasyon, pero isa lang ang alam ko, hindi ako dapat huminto. Ang arko ng Sitio Cadena ay mabilis kong dinaanan, ngunit imbis na luwag ang maramdaman ko, mas lalo ako pinanlamigan, dahil hindi ako pamilyar sa lugar na ito, hindi ito bahagi ng ruta, pero nandito na ako, sa kaliwat kanan ng kalsada may mga nakatirik na lumang bahay na gawa sa kahoy at pawid, may mga pinto at bintanang nakabukas ng bahagya, animoy may nakasilip sa loob. Hindi ko na sinubukan pang tingnan kung may nakatingin nga sa akin mula sa dilim, sa bawat metro ng pag-usad ng truck. Pakiramdam ko'y pumapasok ako sa isang lugar na hindi na dapat pinapasukan. Sa side mirror nakita ko ang isang lumang waiting shed, pero hindi ko na alam kung pangilan na ito, pero ang mas kilabutan ako, pareho ito ng itsura ng mga nauna kong nadaanan. Namayani ang kaba sa buong katauhan ko. Pakiramdam ko hindi ako sumusulong, parang paulit-ulit lang ang nadadaanan ko. Dahil doon ay dahan-dahang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako o kung nakakulong na ako sa lugar na to. Sa hindi kalayuan may nakita akong isang parol na nakasabit sa isang
poste nang malapitan ito at saka ko lang napansin na ang ilaw nito ay hindi kandila o bumbilya, kundi isang pulang ilaw na parang apoy na nag-aapoy sa loob na pasinghap ako. Hindi lang basta parolang nakasabit sa poste, may isang tao doon, isang bangkay na nakabitin patiwarik parang isinakripisyo at ang katawan nito ay sinunog mula ulo hanggang bewang. Dumagundong ang dibdib ko sa kaba, muli kong tinapakan ang gas at binilisan ang pagpapatakbo ng truck. Hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano dahil kailangan ko nang makaalis dito. Sa pagkakataong iyon ay muli kong tiningnan ang side mirror, doon ko nakita ang mga aninong tumatakbo, kasabay ng truck, mabilis maliksi gumagalaw sa isang paraan na hindi pangkaraniwan. Hindi na sila simpleng hugis tao, sila ay may mahahabang braso, payat nakatawan at mga matang nagliliyab sa dilim. Pinigilan ko ang sarili kong lumingon, hindi ko na dapat makita pa ang itsura nila, pero alam kong papalapit sila at hindi sila titigil. Tumingin ako sa harapan at napahinto ang paghinga ko. May isang matandang babae na biglang lumitaw sa gitna ng kalsada, nakasuot ng lumang bestida na kulay abo. Payat ang matanda, ngunit ang mukha niya ay may nakangiting ekspresyon na hindi ko may paliwanag. Huli na ang lahat, hindi ko na siya naiwasan. Tumama ang katawan niya sa harapan ng truck. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan ay tumambol sa buong sasakyan, parang tunog ng isang baboy na kinatay, mabigat at masakit sa pandinig. Mabilis kong inapakan ng preno. Ang truck ay dumula sa basang kalsada at muntik nang tumagilid. Saglit akong nabulag ng ulan at dilim ng tuluyan nang tumigil ang truck. Malakas akong humihinga, hindi ako makapaniwala sa nangyari. May nabangga ako. Ngunit nang idungaw ko, wala akong katawan na nakita, wala kahit anong bakas ng dugo sa kalsada, walang kahit anong palatandaan na may nabangga ako kanina. Ang tanging naroon lang ay ang waiting shed na parang kanina ko lang nadaanan, paulit-ulit na lumilitaw, paulit-ulit na bumabalik, at ngayon may isang bagay na nakaupo sa loob noon, isang nilalang na hindi dapat narito. Malakas pa rin ang ulan, patuloy sa paghampas sa bubong ng truck. Ang makina kanina lang ay umaandar ng tuloy-tuloy, ngayon ay parang hirap ng huminga. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng sasakyan, para bang may bumabalot dito na hindi ko maintindihan. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela, pinipilit pakalmahin ang sarili, pero hindi ko maalis ang paningin ko sa waiting shed. Sa gilid ng kalsada naroon siya, isang lalaki, pero hindi ko makita ang kanyang mukha. Nakapayong siya at nakayuko, parang hinihintay ang susunod na mangyayari. Dahan-dahan akong huminga, pilit na pinapakalma ang sarili. Maliit lang na waiting shed ito, pero parang may bumabalot na dilim sa paligid nito. Alam kong hindi siya tao. Maya-maya pa gumalaw ang kanyang katawan, unti-unti niyang iniangat ang kanyang ulo. Doon ko nakita ang blangko niyang mukha, isang madilim na hukay na parang nilamon ang kanyang itsura. Wala siyang mata, wala siyang ilong, at wala siyang bibig, pero kahit wala siyang bibig, narinig ko sa loob ng utak ko ang isang tunog na hindi dapat marinig, isang boses na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Wala ka na dapat dito, umalis ka na. Pero huli na ang lahat, wika ng boses. Nanginig ang buong katawan ko, napaatras ako sa upuan, nanginginig ang kamay ko habang pinipilit kong i-start ang truck. Napamura pa ako habang sinasabing umandar ka na. Pinilit kong hindi tingnan ang waiting shed, pero alam kong nakatayo pa rin siya roon. Alam kong hindi niya ako titigil. Maya-maya pa nakita ko ang isang matandang unti-unting bumababangon siya, yung matandang nabangga ko kanina. Naroon pa pala siya. Dahan-dahan ang pag-usad ng kanyang katawan, parang walang kahit anong pilay o galos. Pero may isang bagay akong napansin, hindi na gumagalaw ang kanyang mga paa, para bang nakalutang siya. Mas lalo akong kinabahan. Humarap siya sa akin at sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng poste, nakita ko ang kanyang walang matang mukha. Ang bibig niya ay masyadong malaki, nakangiti, ngunit hindi gumagalaw. Nanginginig ang buong katawan ko, pero hindi ako makaalis, para akong napako sa kinaupuan ko. Sa gilid ng paningin ko ay may mga anino na namang gumagalaw sa likuran ng truck. Naririnig ko ang mga hakbang sa bubong. Nararamdaman ko ang bigat ng presensyang dumadag sa paligid ko, at ramdam kong unti na namang bumibigat ang loob ng truck. Sa isang iglap, biglang bumuka ang radyo ng kusa. Mula doon ay may nagsalita ng huwag kang lilingon, huwag kang hihinto, umalis ka na. Hindi ko na alam kung sino o ano ang nagsasalita, pero hindi ko na ito inisip. Mabilis kong hinataw ang gas at tinodo ang bilis ng truck. Kahit paramdam kong nanginginig ang buong makina nito, dapat akong alis dito. Sa rear view mirror, nakita ko ang waiting shed. Wala na ang lalaking nakaupo doon, pero hindi ibig sabihin ay wala na siya. Dahil sa dilim sa kalsadang walang katapusan, may nararamdaman akong anong bagay na sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong hindi pa ito tapos. Binilisan ko ang pagpapatakbo sa truck. Hindi na inalintana ang madulas na kalsada. Sa isip ko, ang tanging mahalaga ay makalayo sa lugar na to. Pero sa bawat metro ng inaabot ko, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang ako ang nandito.
Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nagmamaneho pero hindi pa rin nagbabago ang tanawin sa paligid. Ang madilim na waiting shed ang lumang bahay na may bahagyang nakabukas na pinto ang nakabiting parol sa post. Paulit-ulit kong nadadaanan tila isang walang katapusang bangungot hanggang sa may mapansin akong kakaiba. May isang daan sa kaliwa na tila hindi ko pa nadaanan. Wala ito sa naaalala kong ruta pero ang pakiramdam ko dito ako dapat dumaan. Nang malapit na ako ay may nakita akong isang lumang karatula, isang babala, bawal pumasok, mapanganib na lugar. Sa ilalim nito ay may nakapinta pula. Hindi ko alam kung pintura o dugo. Nanginginig ang kamay ko pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kumabig ako pakanan at dumaan sa hindi pamilyar na daan. Nang makapasok ako sa kalsadang yon, ramdam kong parang biglang lumamig ang paligid. Tahimik, walang tunog ng kuliglig, walang kahon ng aso. Kahit ang ulan ay tila tumigil sa pagbagsak at doon sa gitna nang madilim na kalsadang tinatahak ko, may nakita akong isang lumang bahay na nakatayo sa tabi ng kalsada. Sa unang tingin ay parang ordinaryong bahay lang ito, pero may kakaiba sa paligid nito. Tila may aninong dumudungaw sa bawat bintana. Napalunok ako ng laway sa nakikita ko. Sa hindi kalayuan sa harap ng bahay, may isang matandang lalaki. Nakatayo siya roon at nakatingin ng diretso sa akin. Hindi ako bumaba ng truck. At kahit paano ito lang ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng proteksyon, pero kahit nasa loob ako ng sasakyan, ramdam kong may bumabalot sa akin na hindi ko maipaliwanag, para bang may nakatitig sa akin mula sa lahat ng direksyon. Ang matandang lalaki sa harap ng bahay ay hindi gumagalaw. Nakasuot siya ng manipis na kamiseta at isang lumang salakot. Maputla ang kanyang balat at halos kulay abo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at itinuro ang bahay. Sa loob ng bahay, isang anino ang biglang gumalaw. Ang katawan ko ay nanginginig pero hindi gumagawang umatras. Parang may humahatak sa akin, papunta roon sa gilid ng aking paningin. May napansin akong nakasulat sa pader ng bahay. Huwag bubuksan ang pinto. Madalas akong nakakakita ng mga babala sa kalsada, mga karatulang nagsasabing delikado ang isang lugar o kaya nagsasabing mag-ingat sa posibleng landslide. Pero iba ito, parang babala ito para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa biglang bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Unti-unti ang loob ng bahay ay madilim. Wala akong makita sa loob pero may naririnig akong tunog, isang mabagal na pagkaluskos na parang may kung anong gumagapang sa sahig. Ang matandang lalaki ay hindi gumagalaw. Patuloy lang siyang nakaturo sa bahay na para bang inaanyayahan akong pumasok. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ba akong bumaba? Dapat ba akong bumalik sa daan at iwan ang lugar na ito? Nang bigla kong silipin ang side mirror, muntik na akong mapasigaw dahil may isang babaeng nakatayo sa likod ng truck. Mahaba ang kanyang buhok, natatakpan ang kanyang mukha, pero ang pinaka nakakatakot, ang kanyang katawan ay nakabaliktad, para bang binali ang kanyang likod kaya't ang ulo niya ay nakatapat sa akin. Kahit nakatalikod siya, dahan-dahan siyang gumagalaw. Umangat ang kanyang kamay na tila isang bangkay na muling bumangon mula sa hukay, at sa sandaling yon narinig ko ang isang boses na pabulong, huwag kang hihinto, huwag kang lilingon, umalis ka na. Hindi ko na iniisip pa kung sino ang nagsabi noon. Pinatakbo ko agad ang truck, humarurot ako palayo. Hindi alintana kung saan ako makakarating. Ang tanging mahalaga ay makalayo ako sa lugar na iyon. Sa rear view mirror nakita ko ang matandang lalaki, ngunit wala na siyang mukha, at sa loob ng bahay may isang pares ng pulang mata na nakatingin diretso sa akin. Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan, pakiramdam ko ay hindi na ako patungo kung saan kundi pabalik. Paulit-ulit kong nadadaanan ang parehong tanawin, ang waiting shed na sirang-sira, ang lumang bahay na walang ilaw, ang nakatumbang karatula sa gilid ng kalsada, at ang pinakamalalang parte, ang batang nakatayo sa gitna ng daan. Sa unang daan ko, nakayuko lamang siya, pero sa pangalawa, unti-unti na siyang tumitingala, at sa pangatlo, tuluyan na siyang nakaharap sa akin, at nakita ko ang kanyang mukha. Wala din siyang mata at ilong, pati na ang labi niya ay wala, parang isang hubad na balat lang na parang tinanggalan ng pagkatao. Dahil doon muntikan ko nang mabitawan ang manibela, pero paano ko pipigilan ang truck kung biglang bumigat ang aking mga paa? Dahil sa ilalim ng upuan ay may humawak sa aking mga paa. Pinilit kong gumalaw pero mas lalong dumami ang maliliit na kamay na humahawak sa aking mga binti. Malamig, manipis at nanginginig, para silang mga kamay ng mga batang matagal nang hindi nakakakita ng liwanag. Sumisirit na ang makina sa lakas ng apak ko sa gas, pero hindi na ako lumalayo, para bang may humihila sa truck, at hindi lang isa. Sa gilid ng aking mata ay may gumagapang sa waiting shed na aking nakita, parang mga paa ng gagamba, mahahaba at baluktot, pero hindi ito mga paa ng insekto, mga kamay ito. Pinaliligiran na nila ako. Dahan-dahang lumalapit ang bata sa daan, dahan-dahang
Pumupunit ng katahimikan ang tunog ng kanyang paglalakad sa basang semento at sa bawat hakbang niya lumiliit ang mundo ko para akong sinasakal ng hindi nakikitang puwersa ang bawat hingang lumalabas sa bibig ko ay nagiging hamog lumalamig ang paligid. Bumibigat ang hangin at pakiramdam ko'y sinisipsip ang buhay ko mula sa loob palabas. Ito na ba ang katapusan ko dito na ba magtatapos ang biyahe ko sa puntong iyon? Naramdaman kong hindi lang ako ang nandito, may malamig na paghinga sa batok ko, may mabigat na presensya sa likuran at kahit anong pilit kong pigilan ang sarili ko. Tingnan yon ay parang may nag-angat ng aking mukha patungo sa rearview mirror at doon ko siya nakita ang aking sarili. Pero hindi ako yon, pero ako ang nakikita ko nakatingin siya sa akin pero ang mata niya ay hindi sa tao dahil kulay itim ito purong itim. Walang puti tila, walang kaluluwa nakangiti siya sa akin, isang ngiting hindi dapat makita sa refleksyon ng sarili mong mukha at sa kanyang likuran isang anino ang dahan-dahang sumusulpot mas mataas, mas mahaba ang braso, hindi ko maipaliwanag ang anyo. Pero sigurado akong hindi ito tao. Doon ko napansin na gumagalaw ang anino nito kahit hindi siya gumagalaw papunta ito sa akin, parang sasabog na ang dibdib ko sa takot pinilit kong kumawala sa anino ng sarili kong refleksyon, pero para akong nakadikit sa upuan. Ang batang walang mukha naman ay nasa harapan pa rin ng daan nakatingala na siya ngayon, pero hindi lang basta nakatingin nakangiti siya at kitang-kita sa kanyang bibig ang kanyang matutulis na ngipin at sa pagkakataong yon naramdaman kong lumalakas ang puwersang bumabalot. Sa truck hindi na lang sila basta nagpapakita, pilit na nila akong kinukuha, naramdaman kong unti-unti nang bumaba ang temperatura sa loob ng truck, nanginginig na ako ng todo, pero hindi dahil sa malamig na hangin kundi dahil sa takot na unti-unti nang lumulunod sa aking utak. Maya-maya biglang bumagsak ang mga ilaw, namatay ang stereo, nawala ang tunog ng makina, sobrang tahimik, nakabibingi ang katahimikan, at sa isang iglap isang nakakakilabot na tunog ang pumailan lang sa hangin, dito ka na, isang bulong mula sa likuran. Kasabay nito bumagsak ang hood ng truck na parang may tumalon dito mula sa itaas na yanig ang buong sasakyan, halos mapunit ang aking eardrum sa tunog ng bakal na lumangit-ngit. Ang unahan ng truck ay unti-unting nabalot ng mga anino at doon ko na naisip. Wala na akong ibang pagpipilian, kailangan ko nang makaalis, kailangan kong bumangon at kailangan kong gawin yun ngayon. Sa huling puwersa na natitira kong lakas bigla akong sumigaw at tinanggal ang aking mga paa sa mahigpit na pagkakahawak ng kung anumang nasa ilalim ng upuan, piniga ko ng todo ang gas, umandar ang truck, mula sa pagkakahinto tila nagliyab ang makina sa puwersang pinakawalan, sa isang iglap ay bumangga ako sa harapan, isang malakas na impact ang yumanig sa buong truck, dahilan upang tumilapon ako pabalik sa upuan, muling bumalik ang ilaw ng dashboard at muling umandar ang stereo at sa isang iglap nawala ang lahat ng presensya sa paligid. Ang makina ng truck ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-andar, humihingal ako at nanginginig pa rin ang buong katawan. Pagtingin ko sa rearview mirror, nakita kong wala na ang batang lalaki, wala na rin ang mga anino sa kalsada, walang bakas ng mga kamay, walang bakas ng kahit anong nangyari, para bang isang bangungot lang, pero ang marka ng mga kamay sa aking binti totoo, at sa harapan ko, isang lumang karatula ang nakatayo, maligayang pagdating sa bayan ng San Rafael, Samar. Sa ilalim nito, may nakasulat na bagay na hindi ko napansin kanina, walang nakakalabas. Biglang bumigat ang aking dibdib, na iligtas ko ba ang sarili ko o baka iniwan lang nila ako pansamantala sa aking pag-arangkada. May kung anong bumangga sa gilid nito, isang malakas na hampas ang nagpayanig sa buong sasakyan, dahilan para umalog ang mga kargamento sa likod. Hindi ito normal na hangin lang talagang may bumangga dito. Sa gilid ng aking mata may nakita na naman akong anino na humahabol, hindi ito isa lang at hindi rin dalawa kundi marami, mga hugis tao sila pero walang malinaw na anyo. Parang itim na usok na binuo ng anong mas madilim pang bagay at lahat sila tumatakbo kasabay ng truck. Sa rear view mirror kitang-kita kong hindi lang sila, basta nakasunod, pabilis sila ng pabilis hanggang sa may isang umabot sa gilid ng pinto, biglang bumagsak ang hawakan ng bintana at kusang bumukas ang pinto. Nagmadali akong abutin ito pero isang malamig na kamay ang sumunggab sa braso ko, matigas ang kapit, parang bakal na hindi ko matanggal, at sa isang iglap may kung anong sumunggab sa akin mula sa labas. Sa sobrang bilis ng pangyayari, halos lumabas na ang kalahati ng katawan ko sa truck. Dito na ako natakot ng husto, kung hindi ako makakawala, hindi na ako makababalik pa sa amin, hindi na ako makakauwi, at sa huling bugso ng lakas isinara ko ang pinto, gamit ang buong puwersa ng aking katawan. Naputol ang mahigpit na pagkakahawak sa akin at sa isang iglap nawala ang lahat ng anino. Napahawak ako sa dibdib ko, hingal na hingal, hindi ko alam kung ilang beses akong nagpabalik-balik sa parehong kalsada, pero sa pagkakataong ito, hindi na bumalik ang batang walang mukha pero nakatakot na nga.
Ba talaga ako sa harapan ko unti-unti nang lumiliwanag ang langit. Ngunit sa kabila ng lahat isang bagay lang ang sigurado ako, hindi ko na muling dadaanan ang kalsadang ito kapag 10 oras ng gabi. Sa wakas ay narating ko ang unang bayan, hindi ko alam kung ilang oras akong nagmaneho pero paramdam ko'y napakatagal ang biyahe. Pagdating sa gasolinahan agad akong huminto, pakiramdam ko ay bumalik na ang gaan at ginhawa sa aking katawan. Bumaba ako at saglit na umupo sa bangketa, nanginginig pa rin ang mga kamay ko at ang malamig na hangin ay parang hindi sapat para alisin ang lubos ang bigat sa dibdib ko. Ilang sandali pa lumapit ang isang gasoline boy para tanungin kung magpapakarga ako ng gasolina. Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita agad, nag-iisip pa ako kung paano ipapaliwanag ang nangyari pag-akyat kong muli sa truck. Sa rear view mirror ay sinilip ko ang sarili ko, nangingitim ang ilalim ng mga mata ko, parang hindi na ako natulog ng 3 araw. Pero ang mas nakapagtataka, wala ni isang bakas ng putik o ulan ang truck. Muli naman akong bumaba para tingnan ang gulong, malinis, walang marka ng putik ni bahid ng dumi. Pero paano nangyari yon? Alam kong dumaan ako sa madilim, maputik at binabagyong kalsada. Maya-maya pa ay may dumating na isang matandang lalaki, umupo sa may tindahan sa tabi ng gasolinahan. Tahimik niya akong pinanonood, napatingin naman ako sa kanya at hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kilabot ang gumapang sa batok ko. Maya-maya ay tumango siya at may ibinulong bago bumaling sa akin. Saad niya na halos pabulong, ilan lang ang nakaliligtas. Napakunot noo ako, wala akong sinabi pero sa loob-loob ko may parte ng sarili kong nagsasabing hindi lang ako ang dumaan sa ganito karanasan at kung tama ang iniisip ko, may ilan ang nawala sa kalsadang iyon at baka hindi na nakabalik. Hindi ko na tinanong ang matanda, umupo na lang ako saglit at pinakalma ang sarili bago muling sumakay sa truck. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang matanda at sinabing mga aswang ang nakita mo at muntik ka na nilang makuha. Mahigpit kong hinawakan ang manibela at isinara ang pinto. Magmula noon, hindi ko na muling tinahak ang daan patungong Samar tuwing oras ng gabi.